Kung kayo mga lolo, lola, tito at tita na nakaupo ngayon sa harap ng screen ay nais malaman ang nag-iisa at pinakamahalagang salik na nagdedesisyon kung magkakaroon ba ang isang tao ng malupit na kanser o hindi, pansamantala po nating kalimutan ang tungkol sa lahi o genetics. Isantabi muna natin ang mga pangamba tungkol sa medical history ng pamilya. Ang tunay na mahalaga ang nagtatakda ng linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay walang iba kundi ang mga tahimik na nangyayari sa loob ng inyong katawan sa mismong sandaling ito habang kayo ay humihinga at nakikinig. May isang malupit na katotohanan sa medisina na dapat nating harapin. Ang mga maliliit na kumpol ng selula ng kanser ay kasalukuyan nang nabubuo sa loob ng inyong katawan. Hindi po ito baka mangyari kundi siguradong nangyayari. Lahat ng sumusubaybay sa mensaheng ito ay may taglay na ng mga binhing iyon. Ngunit huwag po kayong agad matakot dahil ito ay isang bagay na hindi pa naipapaliwanag ng mabuti sa karamihan. Ang pagpapasya kung ang mga maliliit na binhi ng kanser na ito na kasing liit lamang ng alikabok ay magigising at magiging sentensya ng kamatayan ay nakasalalay ng buong buo sa tatlong dakilang harang ng depensa na kayo mismo ang may kontrol. Una ay ang kakayahang maghanap at walang awang pumatay ng inyong immune system o resistensya. Pangalawa ay ang desisyon ng sistema ng inyong mga ugat ng dugo kung bubuksan ba nila ang daloy ng dugo para pakainin ang mga tumor o hindi. At pangatlo ay ang antas ng pamamaga sa loob ng inyong katawan, isang bagay na maaaring pumatay sa tumor habang ito ay binhi pa lamang o kabaligtaran, maging gasolinang ibubuhos sa apoy para lalo silang lumaki at sumabog. Isang malugod at mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po, si Dr. Victor Castillo. Sa halos 30 taon kong pagsusuot ng puting uniforme, pagtayo sa gitna ng buhay at kamatayan sa emergency room at masigasig na pag-aaral sa mga research center para sa kanser dito sa Pilipinas, nasaksihan ko ng aking dalawang mata ang mga nakakadurog pusong trahedya nang bumagsak ang tatlong natural na depensang ito. Maraming tao ang natalo sa kanser na sana kung nalaman lang nila ang tamang paraan ay madali sanang napigilan. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit sa kabilang banda, nakasaksi rin ako ng mga pambihirang himala sa medisina. May mga napakasimple at ordinaryong pagkain na kapag ginamit sa tamang dami ay may kapangyarihang gisingin ang mga sistema ng depensa para tumayo at lumaban. Ang nakakabilib pa rito, epektibo ito kahit sa ating mga lolo at lola na lampas 60 o 70 taong gulang na at kaya nitong baliktarin ang sitwasyon kahit sa mga pasyenteng hawak na ang resulta na sila ay may kanser. Ngayong araw, ibubuhos ko ang buong puso ko bilang isang doktor upang ipakita sa inyo ang 5 uri ng pagkain na pinatunayan ng mga nangungunang klinikal na pag-aaral na may kakayahang sakalin at patayin ang kanser sa antas ng selula. Hindi lang kayo makakarinig ng teorya, kundi ibibigay ko mismo sa inyo ang reseta ng pagkain na may eksaktong sukat, bawat gramo at bawat mililitro na nakapagligtas na ng buhay. Upang maintindihan ang lakas ng pagkain, kailangan nating sumisid sa madilim na bahagi ng ating katawan. Sa anumang oras ng inyong buhay, nag-aalaga kayo ng libo-libo o marahil 10,000 maliliit na bukol ng kanser. Hindi po ito isang nakakatakot na kwentong gawa-gawa lamang, kundi isang siyentipikong katotohanan na nakatala sa mga aklat ng medisina. Nang magsagawa ang mga doktor ng autopsy sa mga taong namatay ng biglaan dahil sa aksidente sa daan, mga taong ganap na malusog at walang anumang sintomas ng sakit, nakatuklas sila ng isang nakakagulat na katotohanan. Halos 40% ng mga kababaihan na nasa edad 40 ay may mga maliliit na kumpol ng selula ng breast cancer. Halos 50% ng mga kalalakihan sa edad 50 ay may selula ng kanser na nakabaon sa kanilang prostate at aabot sa 70% ng mga lolo at lola na nasa edad 70 ang may maliliit na kanser sa thyroid. Ngunit ang nakakapagtaka ay sa buong buhay nila, ang mga tumor na ito ay nanatiling tahimik at hindi kailanman naging tunay na sakit.
Anong mekanismo ang kumulong sa kanila? Iyon ay dahil sa tatlong matitibay na harang ng depensa na ginawa ng may kapal. Ang unang linya ay ang magiting na hukbo na tinatawag na immune system. Sa inyong dugo may mga mandirigmang tinatawag na natural killer cells, T cells at macrophages. Isipin ninyo silang parang mga masisipag na gwardiya sa gabi, armado ng mga sandata na nagpapatrolya sa 40 trilyong selula ng katawan sa loob ng 24 oras araw-araw. Sa sandaling tumapat ang kanilang flashlight sa isang selulang may senyales ng maling pagkopya o masamang pagbabago, susugod sila at papatayin ito ng walang awa. Ang labanang ito ay nangyayari ng libu-libong beses sa inyong buhay habang kayo ay mapayapang kumakain at natutulog. Ang pangalawang harang ng depensa ay ang pagkontrol sa matagalang pamamaga o chronic inflammation. Kapag aksidente ninyong nahiwa ang inyong kamay, habang naghihiwa ng gulay, mamamaga ito, mamumula at iinit. Iyan ay isang napakagandang mabilisang pamamaga kung saan nagtitipon ang mga white blood cells para linisin ang bakterya at tapalan ang sugat. Ngunit ang matagalang pamamaga ay isang tahimik na mamamatay tao. Para itong basang apoy na tahimik na umuusok sa ilalim ng sahig ng inyong bahay araw-araw buwan-buwan. Ang apoy na iyon ay patuloy na naglalabas ng mga nakalalasong kemikal nang gugulo sa mga signal ng katawan, inuutusan ang mga selula na maghati ng baliw at binabaliwala ang mga senyales ng babala. Uhaw na uhaw ang mga maliliit na kanser sa ganitong uri ng pamamaga. Kung alam ninyo kung paano gamitin ang pagkain para palamigin ang katawan at patayin, ang apoy ng pamamaga maninigas at hindi makakagalaw ang tumor. Ngunit kung patuloy kayong kakain nang walang pakialam, lalaki ang apoy at gagamitin ito ng tumor para kumalat. Ang pangatlong harang ng depensa at siya ring pinakamanipis na linya na nagdedesisyon ng buhay at kamatayan ay tinatawag na angiogenesis o ang pagbuo ng ugat ng dugo. Lahat ng buhay na selula ay kailangang kumain ng nutrisyon at huminga ng oxygen sa pamamagitan ng sistema ng mga ugat ng dugo. Ngunit ang mga maliliit na tumor ay walang kakayahang gumawa ng sarili nilang mga tubo ng dugo. Kung mahihiwalay sila, mananatili silang nakakulong sa sukat na 2 milimetro na kasing laki lang ng dulo ng ballpen at ganap na walang panganib. Ngunit sa pamamagitan ng isang tusong paraan, naglalabas ang tumor ng kemikal na nangaakit sa mga ugat ng dugo ng katawan upang sumanga at gumapang papunta sa kanila at doon nagsisimula ang trahedya. Sa mismong sandaling dumaloy ang mainit na dugo sa gitna ng tumor para magbigay ng oxygen at asukal, ang bilis ng paglaki nito ay sasabog ng 16,000 beses sa loob lamang ng 2 maiikling linggo. Mula sa isang hindi nakikitang tuldok, lalaki ito bilang isang nakamamatay na bukol na may kakayahang kumalat at sumira sa mga internal organs. Ang kakayahang humindi sa hinihinging supply ng dugo ng tumor, ang mismong pribilehiyong hawak ng inyong katawan at ang pagkain ang nagbibigay sa katawan ng kapangyarihang iyon. Kaya naman sinusino ang mga mandirigmang pagkain na kayang tumupad sa dakilang misyong ito. Una sa lahat, kailangan nating banggitin ang inuming libu-libong taon ng ginagamit nating mga Asyano, ang green tea o tsaang berde. Maraming nakatatanda ang may ugaling magtimpla ng tsaa tuwing umaga, ngunit siguro ay iilan lang ang talagang nakakaintindi sa malupit na kapangyarihan nito laban sa cancer cells. Ang katas ng green tea ay nagtataglay ng isang grupo ng mga compounds na tinatawag na catechins, kung saan ang pinakamakapangyarihang pinuno ay ang EGCG. Ito ay isang compound na pinag-aralan ko sa loob ng maraming taon sa ilalim ng mikroskopyo. Kapag humigop kayo ng cheese-aa, kumakalat ang EGCG sa dugo at gumagawa ng 3 pambihirang misyon. Una, pinapatay nito ang apoy ng pamamaga. Napatunayan ng mga siyentipiko sa Universidad ng Pilipinas na sa pag-inom lamang ng green tea sa loob ng 8 linggo, ang mga senyales ng mapanirang pamamaga sa katawan tulad ng CRP at interleukin-6 ay bumabagsak ng 30 hanggang 50%.
Pangalawa, nagbibigay ito ng karagdagang lakas sa mga gwardya ng katawan. Ipinakita ng isang pag-aaral sa UST Hospital sa mga nakatatanda na ang pag-inom ng 3 tasa ng green tea araw-araw ay nagpapataas sa kakayahang pumatay ng mga natural killer cells ng 47%. At pangatlo, pinuputol ng EGCG ang mga ugat ng dugo ng tumor. Napatunayan sa mga eksperimento na ang EGCG ay parang isang bakod na bakal na pumapalibot sa maliit na tumor para hindi makalapit ang kahit anong hibla ng dugo. Sa isang malaking pag-aaral sa Cebu na sumubaybay sa 8,000 tao sa loob ng 10 taon, napag-alaman na ang mga taong umiinom ng 5 tasa ng green tea araw-araw ay bumaba ang kaso ng colon cancer ng 40% at stomach cancer ng 30%. Dahil habang dumadaloy ang tsaa mula sa lalamunan pababa sa sikmura at bituka, nagiiwan ang EGCG ng isang kalasag ng proteksyon sa buong pader nito. Ngunit mga tito at tita, may isang nakamamatay na pagkakamali na 70% sa atin ang gumagawa kapag nagtitimpla ng tsaa. Ang paggamit ng kumukulong tubig. Ang tubig na may init na 100 degrees Celsius ay ilalaga at lubusang wawasak sa maseselang estruktura ng EGCG at ang pag-inom ng sobrang init na tsaa na nakakapaso ay sumusunog sa lalamunan na sa paglipas ng panahon ay nagiging sanhi ng kanser. Ang tamang paraan ay magpakulo ng tubig, patayin ang apoy, buksan ang takip at palamigin ito ng 3 minuto para bumaba ang temperatura sa humigit kumulang 80 degrees Celsius. Ibuhos ang tubig na ito sa tsaa at ibabad ng eksaktong 5 minuto. Kung gumagamit kayo ng tea bags, matiyagan ninyo itong ilubog angat ng maraming beses para magising at lumabas ang EGCG mula sa dahon ng tasaa. Ang perpektong dami ay 2 hanggang 3 tasa araw-araw. Kung may budget kayo, gumamit ng purong matcha green tea powder. Dahil kapag umiinom kayo ng matcha, nilulunok ninyo ng buo ang lakas ng dahon ng tsaa na nagbibigay ng dami ng katikin na 10 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang timpla. Ang pangalawang kasama sa labanang ito ay ang broccoli. Ang nagbibigay ng kapangyarihang magpagaling sa broccoli ay hindi ang lunti ang kulay nito, kundi ang medyo matapang na amoy na parang asupre. Iyon ay ang presensya ng compound na sulforaphane. Kapag pumasok ang sulforaphane sa katawan, dumidiretso ito sa pinakagitna ng selula at ginigising ang isang sikretong daanan ng genetics na tinatawag na NRF2. Imbes na umasa sa mga antioxidant na nanggagaling sa labas, inuutusan ng NRF2 ang katawan na buksan ang sarili nitong pabrika ng antioxidant para walisin ang mga free radicals na nagdudulot ng mutation sa genes at pigilan ang tumor sa pag-akit ng mga ugat ng dugo. Ngunit ang nakakalungkot na katotohanan ay halos lahat ng tao kapag nagluluto ng broccoli ay tinatapon ang tangkay nito at kinakain lang ang malambot na bulaklak. Alam po ba ninyo na mismong ang matigas na tangkay na itinatapon ninyo sa basurahan ang nagtataglay ng sulforaphane na doble pa ang dami kaysa sa bulaklak? Huwag na huwag ninyong itatapon ang inyong buhay ng ganyan. Balatan ang matigas na labas nito, hiwain ng manipis at pahilig para mas madaling maluto, igisa ng mabilis sa bawang at kaunting olive oil o palambutin at i-blender para maging sopas. Ngunit kung gusto ninyong makakita ng himalang daang beses na mas malakas, hanapin ninyo ang mga usbong ng broccoli. Ito ay mga maliliit na halaman na 3 araw pa lamang sumisibol na parang toge tingnan, ngunit bit-bit nito ang buong reserba ng sulforaphane para sa buong buhay ng isang halaman. Ang usbong ng broccoli ay may siksik na kapangyarihan na 100 beses na mas malakas kaysa sa malaking broccoli. Pinakain ng mga doktor sa Philippine General Hospital ang mga pasyenteng may mataas na panganib sa kanser ng kalahating tasa o humigit kumulang 56 na gramo ng usbong ng broccoli araw-araw. Matapos ang 3 buwan, ang mga senyales ng kanser sa kanilang dugo ay naglaho ng 60%
at higit sa 200 genes na pumipigil sa kanser ang nagising. Pwede kayong bumili ng buto nito, ibabad sa tubig sa isang garapon sa bahay, hugasan ng tubig 2 beses sa isang araw. At pagkalipas lamang ng 3 araw, kayo mismo ang nakapagtanim ng isang murang himalang gamot na ang lakas ay kayang pumantay sa mga kemikal sa ospital. Ang paglalakbay natin sa paghahanap ng buhay ay nagdadala sa atin sa pangatlong pagkain, isang matamis na prutas mula sa ating sariling bansa, ang papaya. Iniisip ng marami na ang prutas ay panghimagas lamang, ngunit ang papaya ay isang matibay na kalasag na nagpoprotekta sa inyong mga baga. Ang matingkad na kulay kahel ng hinog na papaya ay ebidensya ng siksik na presensya ng beta-cryptoxanthin. Ang compound na ito ay may pambihirang kakayahang hanapin ang target. Kapag pumasok sa dugo, hindi ito kumakalat kung saan-saan, kundi dumidiretso sa mga tissue ng baga na iipon doon para linisin ang mga pamamaga at harangan ang pagbuo ng ugat ng dugo ng tumor. Sinubaybayan ng mga doktor sa St. Luke's Medical Center ang 70,000 kababaihan sa loob ng 18 taon at napatunayan na ang mga madalas kumain ng papaya at iba pang pagkaing mayaman sa sangkap na ito ay bumaba ng 31% ang panganib na magkaroon ng lung cancer. Ang nakakamangha ay napakalakas ng epekto nito, kaya napoprotektahan din nito kahit ang mga taong matagal na nanigarilyo. Araw-araw isang baso ng hiniwang hinog na papaya ay sapat na para bigyan ng sandata ang inyong baga. Dito alam kong marami sa mga lolo at lola ang magdadalawang isip at magtatanong, "Dok, sabi nila, ang asukal daw ay nagpapakain sa kanser kung ganoon katamis ang papaya, hindi ba lalong lalaki ang kanser?" Mga tito at tita, ito ay isang napakapanganib na maling paniniwala. Oo, uhaw na uhaw ang mga selula ng kanser sa asukal o glucose para dumami. Pero tandaan ninyo ang mga selula ng utak-puso at kalamnan ninyo ay nabubuhay din dahil sa glucose. Ang problema ay wala sa dami ng asukal sa isang sariwang prutas. Ang problema ay nasa sobrang insulin dahil sa pagkonsumo ng puting asukal soft drinks o matatamis na junk foods. Kapag kumain kayo ng sariwang papaya, ang natural na asukal nito ay mahigpit na nababalutan ng makapal na fiber o hibla kasama ang libu-libong bitamina at antioxidants. Ang fiber na iyon ang nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo, kaya hindi nahihirapan ang pankreas at hindi nagkakaroon ng biglaang pagtaas ng insulin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga umiinom ng dekahong fruit juice na tinanggalan na ng fiber ay madaling magkasakit, pero ang mga kumakain ng buong sariwang prutas ay may pinakamababang rate ng kanser. Kaya huwag kayong matakot sa sariwang prutas. Kainin ninyo ito nguyain ng mabuti. At kung kayo ay may diabetes, kainin ito sa umaga at sabayan ng kaunting nuts gaya ng mani o almond para manatiling kalmado ang inyong blood sugar. Ang ika-4 na pagkain ay gugulatin kayo dahil sa kapangyarihan nitong puksain ang tinatawag na demonyong binhi ng kanser, ang patatas na lila o purple potato. Ang kakaibang lila na kulay ng laman nito ay isang malaking bodega ng anthocyanin, isang master antioxidant. Sa mga laboratorio sa Ateneo School of Medicine, ang katas ng purple potato ay nagpabagal sa paglaki ng tumor ng 65%. Ngunit ang pinakamalupit nitong lakas ay ang kakayahang hanapin at puksain ang cancer stem cells. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito ng mabuti. Kapag ang isang pasyente, tulad ng pasyente kong si Mang Jose, ay dumaan sa nakakapagod na chemotherapy at radiation at ibinalita ng doktor na lumiit at nawala na ang tumor at siya ay magaling na. Ngunit makalipas ang 5 taon, mas malalang bumalik ang kanser. Bakit? Dahil sa mismong gitna ng tumor ay may isang maliit na grupong nagtatago na tinatawag na cancer stem cells. Isipin ninyong parang ugat ito ng ligaw na damo. Pwedeng putulin ng kemikal ang katawan nito, pitasin ang mga dahon. Pero ang ugat sa ilalim ng lupa ay buo pa rin. Naghihintay lang ito ng araw na humina ang immune system at muling tutubo ang ugat na iyon
bilang isang bagong kanser. Ang anthocyanin sa purple potato, ang natural na kemikal na may kakayahang humukay sa lupa at bunutin ng buo ang ugat ng masamang damong iyon. Pinatunayan ng pag-aaral mula sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute na nililinis ng maayos ng katas ng purple potato ang mga stem cells ng colon cancer. Ngunit napakabait nito at hindi man lang sinasaktan kahit isang malusog na selula ng bituka. Ito ang tinatawag na selective toxicity, isang bagay na pinaghihirapang hanapin maging ng mga pinakamamahaling chemotherapy ngayon. Upang masulit ng husto ang patatas na lila, bibigyan ko kayo ng isang maliit na sikreto mula sa siyensya ng pagluluto. Ilaga o steam ang patatas pagkatapos ay huwag kainin agad, kundi ilagay sa refrigerator para lumamig ng tuluyan. Kapag lumamig ang patatas, ang mga molekula ng gawgaw sa loob nito ay kusang magsasama-sama at mag-iiba ng estruktura para maging resistant starch o lumalaban na gawgaw. Kapag kinain ninyo ito, hindi matutunaw bilang asukal sa sikmura ang resistant starch, kundi dumidiretso ito sa malaking bituka at nagiging isang malaking handaan para sa mga mabubuting bakterya. Ang mga bakteryang kakain sa resistant starch ay maglalabas ng mga short-chain fatty acids na sisisipin ng pader ng bituka para pawiin ang lahat ng pamamaga sa buong katawan. Isang maliit na purple potato araw-araw na niluto at pinalamig ay nangangahulugang binibigyan ninyo ang inyong katawan ng isang perpektong dobling gamot laban sa kanser. At sa wakas, ang mapulang hiyas na tatapos sa listahan ng ating depensa ngayon ay ang pomegranate o granada. Sa sinaunang medisina, itinuturing ang granada bilang prutas ng mga Diyos at pinatunayan ng makabagong medisina na hindi ito isang kalabisan. Ang kapangyarihan ng granada ay nakatago sa loob ng mga mapula at makatas nitong buto na puno ng komplikadong compound na elagitanin. Kapag bumaba ito sa bituka, binabasag ito ng bakterya para maging urolithin, isang napakatalim na makinang pumupuputol sa ugat ng dugo ng kanser. Ang mga propesor sa Makati Medical Center ay gumawa ng klinikal na pag-aaral sa mga lalaking may prostate cancer na may senyales ng pagbalik ng sakit kung saan ang kanilang PSA blood test ay tumataas. Araw-araw pinainom nila ang mga pasyente ng 240 mililitro o isang baso ng purong katas ng granada. Ang resulta ay gumimbal sa mundo ng medisina. Ang oras para dumoble ang laki ng tumor ay humaba mula 15 buwan hanggang 54 na buwan. Ibig sabihin, mabilis na pinreno ng katas ng granada ang paglala ng sakit, kinulong ang tumor at nakatulong sa maraming nakakatatandang pasyente na mabuhay ng mapayapa kasama ang sakit sa loob ng maraming taon nang hindi naghihirap sa chemotherapy. Ngunit ang pinakamataas na kapangyarihan ng granada ay nakasalalay sa pagiging paboritong pagkain nito ng isang anghel de la guardiang bakterya na tinatawag na Akkermansia muciniphila. Nakatira ang bakteryang ito sa layer ng uhog sa pader ng bituka. Kapag uminom kayo ng katas ng granada, naglalabas ang bituka ng mas maraming uhog na nagiging bahay para mabilis na dumami ang Akkermansia. Alam po ba ninyo ang Akkermansia ang pinakamataas na commander na nakatayo sa likod ng pader ng bituka na gumagamit ng mga kemikal na signal para gisingin at sanayin ang mga immune cells para maghanap ng kanser. Sa mga modernong ospital, para sa kanser kapag gumagamit ng mamahaling immunotherapy, napansin ng mga doktor na ang mga pasyenteng may maraming Akkermansia sa tiyan ng kanilang tumor ay naglalaho na parang yelo sa tag-araw. Sa mga pasyenteng wala nito, parang walang kwenta ang ipinasok na gamot. At ang granada, ang simpleng prutas na may asim at tamis, ang mismong nag-aalaga sa kumander na ito. Panatilihin ang pagkain ng kalahating granada kasama ang buto o pag-inom ng isang baso ng katas ng granada araw-araw at makikita ninyo ang kamanghamanghang pagbabago sa inyong katawan makalipas lamang ang isang buwan. Dito gusto kong iguhit para sa inyo ang isang pang-araw-araw na schedule, isang plano sa pagkain
para isama ang 5 himalang gamot na ito sa inyong tunay na buhay. Sa madaling araw, salubungin ang bagong umaga ng isang magaang na almusal at humigop ng 2 tasa ng green tea na tinimpla sa 80 degrees Celsius para painitin ang inyong immune system. Bandang alas 9 o alas 10 ng umaga, kapag medyo kumakalam na ang sikmura, isang mangkok ng hiniwang papaya ang magbibigay ng enerhiya at magpoprotekta sa inyong baga. Sa tanghalian, isama sa hapagkainan ang isang platito ng hiniwang broccoli na ginisa sa bawang, siguraduhing isama ang tangkay nito o magbudbod ng kaunting usbong ng broccoli sa ibabaw ng inyong ulam. Sa kalagitnaan ng hapon, uminom ng 3 tasa ng green tea para makumpleto ang tamang dosis na pipigil sa pagbuo ng ugat ng dugo. Sa magaan na hapunan kasama ang pamilya, isang mainit na mangkok ng purple potato soup o pinalamig na purple potato na may halong olive oil ang magpapakalma sa inyong tiyan. At bago matulog, isang maliit na baso ng purong katas ng granada na pwedeng haluan ng tubig kung masyadong matapang ang magiging malambing na musika at magsisilbing pataba para dumami ang mga bakteryang Akkermansia habang kayo ay natutulog. Bago ko tapusin ang artikulong ito, may hihilingin sana akong maliit na pabor. Napansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa aking channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon? Libre lang po ito. 2 segundo lang ang aabutin at malaking tulong ito upang maabot ng channel na ito ang mas marami pang mga taong katulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyong pangkalusugan na nakabase sa siyensya. Mga tito, tita, lolo at lola, kung sa mga sandaling ito ay may hawak ng resulta ng kanser sa inyong mga kamay, naiintindihan ko na parang gumuho na ang mundo sa paligid ninyo. Ang takot sa kamatayan ay sumasakal sa bawat paghinga ninyo, nagpapapanghina ng inyong mga tuhod at nagpaparalisa sa inyong isip. Ngunit pakinggan po ninyo ang payo mula sa isang doktor na nakapagpaalam na at nakapagligtas na rin ng libo-libong buhay. Huwag ninyong hayaan ang takot na agawin ang kontrol ninyo sa inyong sariling katawan. Totoo, hindi natin maibabalik ang panahon para burahin ang tumor, ngunit hawak ninyo ngayon mismo ang kapangyarihan para magdesisyon kung ano ang inyong isusubo sa inyong katawan mula sa sandaling ito. Ang bawat lagok ng green tea, ang bawat kagat sa usbong ng broccoli ay tahimik na sumasakal sa daanan ng buhay ng mga masasamang selula. Kung kayo ay sumasailalim sa chemotherapy o radiation, huwag kayong susuko. Ang pagkain ay hindi kayang palitan ang modernong medisina, ngunit ito ang pinakamatibay na kalasag para tulungan kayong makayanan ang mga kemikal, linisin ang mga lason at pigilan ang pagbabalik ng kanser. Si Aling Rosa, si Mang Jose at marami pa sa aking mga pasyente ay nabubuhay ng malusog, muling tumubo ng maitim ang kanilang buhok at naging kulay rosas ang balat dahil alam nila kung paano pagsamahin ang 2 pamamaraang ito. Ang katawan ng tao ay isang sagrado at kamangha-manghang templo, laging naghahangad na gumaling. Kailangan lang nating itong bigyan ng tamang gasolina na ibinigay sa atin ng kalikasan. Lumabas po kayo sa palengke at sa halagang ilang barya lamang araw-araw, maaari na ninyong bilhin muli ang inyong sariling buhay. Huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil ang buhay ay palaging sumisibol mula sa mga pinakasimpleng bagay. Isang mahalagang aral, ang pinakamagaling na doktor at ang pinakamabisang gamot ay hindi lamang matatagpuan sa mga mamahaling ospital kundi nasa loob din ng ating mga kusina. Nasa ating mga pang-araw-araw na pagpili ng pagkain ang kapangyarihang magbigay ng sandata sa ating katawan para patayin ang sakit bago pa man ito lumaki. Mangyari po sanang mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong mga kwento. Tungkol sa kalusugan, i-share ang artikulong ito sa mga mahal ninyo sa buhay na nangangailangan ng liwanag at pag-asa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong magkasama sa landas patungo sa kapayapaan at kalusugan.